Naisip niyo na ba, abang papalapit tayo sa edad na 70, may mga bagay na hindi natin pinag-uusapan ng direkta. Hindi lang ito tungkol sa mga pananakit ng katawan o ang paglimot kung saan mo inilagay ang iyong salamin. May mas malalim na hamon na nakatago, mga pagbabagong mahirap tanggapin at minsan ay nagiging pasanin kung wala tayong sapat na kaalaman. Madalas, nakasanayan na natin na ang pagtanda ay puro tungkol lang sa mga sakit at maintenance na gamot. Pero ang totoo, may mas mabigat na aspeto ang pagtanda paglampas ng 70 na bihirang pag-usapan sa publiko. Ito ay ang mga pwedeng kumain sa ating emosyon, sa ating kapayapaan ng loob at sa ating pakiramdam ng halaga. Parang isang lihim na ipinapasa lang sa mga nakakaranas na at kung hindi ka handa, para kang maliligaw sa isang hindi pamilyar na kalsada. Ang hirap ito ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa ating isip at damdamin. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 pinakamahirap na bahagi ng pagtanda, paglampas ng 70 na bihirang pag-usapan, pero kailangan ninyong malaman para maging handa at makapamuhay ng masaya at may dignidad. Ito ay mga usaping mahalaga para sa inyo, sa inyong mga pamilya at sa inyong kapayapaan ng isip. Manood hanggang dulo dahil may ibabahagi akong bagay na baka ikagulat inyo at makatulong ng malaki sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Tara na, simulan na natin sa una at marahil isa sa mga pinakamahirap na katotohanan na kailangan nating harapin, ang pagbago sa ating pisikal na lakas at kakayahan na lumampas sa karaniwang pananakit ng katawan. Alam natin na sa pagtanda, sumasakit ang likod, sumasakit ang tuhod. Pero ang hindi masyadong pinag-uusapan ay ang paghina ng ating lakas at pagbaba ng ating balanse. Sa puntong nakakaapekto na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang ito ang simpleng hindi mo na maabot ang lata sa pinakataas na bahagi ng cabinet. Ito ay ang pakiramdam na unti-unting nawawala ang iyong kakayahang gawin ang mga bagay na dating napakadali para sa iyo. Halimbawa, ang dating paglalakad ng malayo para mangmalengke ay nagiging pagod na pagod ka na kahit ilang hakbang lang. Ang pag-akyat sa hagdanan kahit 2 palapag lang ay parang aakyatin mo na ang tuktok ng bundok. O di kaya, ang pagdadala ng iyong sariling grocery bag na dating karga-karga mo lang ay kailangan mo nang ipagpatuloy sa anak o apo mo. Nakakapanibago at nakaka-frustrate ang pakiramdam na parang nagiging dayuhan ka sa sarili mong katawan. Ang dati mong bilis ay nagiging bagal. Ang dati mong tikas ay nagiging pagod. At higit sa lahat, ang takot na madapa o matumba dahil sa pagbaba ng balanse ay totoo at nakakatakot. Bawat hakbang, lalo na sa madulas na sahig o sa hindi pantay na daan, ay nagiging palaisipan. Ito ay isang aspeto ng pagtanda na hindi madaling tanggapin dahil direkta itong sumasalungat sa ating pagtingin sa sarili bilang malakas at may kakayahan. Ang payo ko rito, mahalaga ang regular na paggalaw kahit simple lang. Hindi mo kailangan magbuhat na mabibigat o tumakbo ng marathon. Ang paglalakad-lakad sa loob ng bahay, paggawa ng simpleng stretching exercises o kahit ang pagtatanim ng halaman sa bakuran ay malaking tulong para mapanatili ang iyong lakas at balanse. Kumain din ng masustansiyang pagkain na mayaman sa protina at calcium, gaya ng isda, gulay at gatas para mapanatili ang lakas ng buto at kalamnan. Pakinggan ang iyong katawan at huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa propesyonal kung kinakailangan, gaya ng isang physical therapist na maaaring magbigay ng tamang ehersisyo para sa iyo. Tandaan, hindi mo kailangan maging perpekto, kailangan mo lang maging aktibo sa abot ng iyong makakaya. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang hamon na bihirang pag-usapan. Ang biglaang pagtaas ng gastos at pinansyal na pasanin na hindi inaasahan kahit na may naipon ka pa. Marami sa atin ang naghahanda para sa pagre-retiro, nag-iipon, nagpabudget, pero ang realidad ay may mga gastos na sumusulpot paglampas ng 70
na hindi mo man lang naisip noong ikaw ay bata pa. Hindi lang ito ang karaniwang bayarin sa gamot o check-up. Minsan may mga bagong gamot na kailangan o mga procedures na biglaan na kung minsan ay hindi covered ng HMO o PhilHealth. Bukod pa riyan, may mga panggangailangan din sa bahay na biglang lumalabas. Halimbawa, kailangan mo na ng rampa para sa wheelchair o kailangan baguhin ang banyo para mas madali kang makagalaw. O kaya naman, kailangan mo na ng tulong sa paglilinis ng bahay o pagluluto na dagdag sa budget mo. Ang inflation din ay isang kalaban. Ang dati mong sapat na pensyon o ipon ay unti-unti nababawasan ng halaga dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang 1 kilong bigas o ang pamasahe sa jeep na dating abot kaya ay nagiging mahal na. At sa kultura nating mga Pilipino, minsan may mga apo o kapamilya tayong humingi ng tulong pinansyal at mahirap tanggihan. Nais mong makatulong, pero alam mong kailangan mo ring balansehin ang sarili mong pangangailangan. Ito ay nagdudulot ng stress at kaba na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Ang payo ko rito ay maging mapagmatsyag sa inyong budget. Kung maaari, kausapin namin yung mga anak o pinagkakatiwalang miyembro ng pamilya tungkol sa inyong sitwasyon sa pinansyal. Hindi ito paghingi ng limos, kundi isang pagbabahagi ng responsibilidad at pagpaplano para sa inaharap. Maaring may alam silang programa ng gobyerno o non-government organizations na makakatulong. Maging praktikal sa mga gastusin at humanap ng kaligayahan sa mga simpleng bagay. Hindi kailangan mamahalin para maging masaya at kontento. Ang mahalaga ay ang kapayapaan ng loob na alam mong may sapat ka para sa iyong mga pangangailangan. Hindi lang pisikal at pinansyal ang pagbabago, kundi pati na rin ang ating pakikisama at pagtingin sa sarili. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong hamon na hindi ganong napag-uusapan. Ang pagtindi ng pakiramdam ng kalungkutan at pag-iisa o ang tinatawag nating social isolation. Habang tumatanda tayo, lalo na paglampas ng 70, hindi maiiwasan ang pagpanaw ng ating mga kaibigan, kakilala o maging ang ating kapareha sa buhay. Ang mga tao na kasama natin sa napakahabang panahon ay unti-unting nawawala at kasama nilang nawawala ang mga nakasanayan nating mga kwentuhan, tawanan at samahan. Ang iyong social circle na dating malawak at aktibo ay unti-unting lumiliit. Bukod pa rito, maaaring mahirapan na ring lumabas ng bahay para makipag-ugnayan, lalo na kung may mga problema sa paggalaw o sa paningin. Ang mga anak at apo ay abala sa kanilang trabaho at sariling pamilya. At kahit na gustuhin nilang bisitahin ka madalas, minsan ay hindi talaga kaya. Kaya, ang dating punong-puno ng tawanan at bisita ay nagiging tahimik at malungkot. Ang pakiramdam na ikaw ay out of touch o wala nang alam sa mga kasalukuyang usapan ay totoo at nakakasakit. Minsan, kahit nasa loob ka ng bahay at kasama mo ang iyong pamilya, mararamdaman mo pa rin ang pag-iisa dahil ang mga usapan nila ay iba na at parang wala ka nang masyadong maitutulong o maibabahagi. Para labanan ito, mahalaga ang aktibong paghahanap ng paraan para manatiling konektado. Huwag matakot maging una sa pag-abot sa ibang tao. Kung may mga kapitbahay na kasing edad mo, subukan silang kausapin, mag-yossi break o magkape sa inyong bakuran. Loganap ng mga senior citizen group sa inyong komunidad o simbahan. Kung may kakayahan, subukan ang online platforms tulad ng Facebook para kumonekta sa mga kaibigan o kamag-anak na malayo. Ang pag-aaral ng bagong hobby na may kasamang interaksyon sa ibang tao, gaya ng pag-aharden na may mga kasama o pagsali sa isang Bible study group ay malaking tulong din. Ang importante ay patuloy na magkaroon ng dahilan para makipag-ugnayan sa ibang tao. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na hamon, ang pagkawala ng pakiramdam ng layunin o identidad pagkatapos ng pagre-retiro o kapag malaki na ang mga anak at apo. Sa halos buong buhay natin, may trabaho tayo, may responsibilidad tayo sa pamilya at pakiramdam natin ay mahalaga tayo at may ambag sa lipunan.
Ngunit pagdating ng edad 70 at pagkatapos ng pagre-retiro, o kapag ang mga anak ay may sariling pamilya na at hindi na masyadong umaasa sa iyo, minsan ay nakakaramdam tayo ng vacuum o kakulangan. Ang karaniwang tanong na sumasagi sa isip ay, ano pa ba ang silbi ko? Ang dating routines, ang paghahanda para sa trabaho, ang mga kasamahan ay nawawala. Ang dating pakiramdam na ikaw ang haligi ng tahanan o ang nanay-tatay na nagpapalakad ng lahat ay maaaring unti-unting magbago. Nakakapanibago na biglang marami kang libreng oras pero hindi mo alam kung paano ito pupunuin na may kabuluhan. Ang pagkawala ng aktibong papel na ito ay maaaring magdulot ng kalungkutan, kawalan ng gana at minsan ay depression. Para malampasan ito, mahalaga ang pagtuklas ng bagong layunin o pagbabalik sa mga lumang hilig na dati mong hindi nagawa dahil sa sobrang pagiging abala. Subukan ang pagbo-volunteer sa simbahan, sa komunidad o sa mga organisasyon na malapit sa iyong puso. Ang pagtulong sa iba ay nagbibigay ng matinding pakiramdam ng layunin at kasiyahan. Maaari ka ring matuto ng bagong skill tulad ng pagpipinta, pagtugtog ng instrumento, pagluluto ng bagong recipe o kahit paggamit ng computer. Huwag mong isipin na huli na ang lahat para matuto. Ang iyong karunungan at karanasan ay napakahalaga. Maaari kang maging mentor sa mga nakababata sa pamilya o sa komunidad. Ang pagbabahagi ng iyong kwento at mga aral sa buhay ay isang napakagandang paraan para magpatuloy sa pagiging mahalaga at may silbi. Tandaan, ang pagiging lolo o lola ay isang mahalagang papel na puno ng pagmamahal at karunungan. Ang simpleng paggabay, pagtuturo ng mga lumang laro o pagluluto ng paboritong lutuin ng mga apo ay nagbibigay ng malalim na kahulugan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalimang hamon na halos lahat na nakatatanda ay nararanasan ngunit birang pag-usapan ng detalyado. Ang patuloy na pakikipaglaban sa kalungkutan at pagdadalamhati dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Habang tumatanda tayo, lalong nagiging madalas ang pakikipaglibing sa mga kaibigan, kamag-anak, kapatid at lalo na ang kapareha sa buhay. Sa edad 70 ped, marami na tayong nakasama at minahal. Ang bawat pagpanaw ay hindi lang isang simpleng paalam, ito ay palpanaw din ng mga alaala, ng mga nakasanayan at ng isang bahagi ng ating sarili. Parang unti-unting nabubura ang pahina ng libro ng iyong buhay. Ang bawat pagkawala ay nagdudulot ng isang bagong normal kung saan kailangan mong mamuhay nang wala ang taong iyon. Ang dating katuwang sa buhay, ang kasama sa kainan, ang kausap sa pagtulog ay wala na. Ang pakiramdam na parang nawawala na ang mundo ko dahil nauubos na ang mga taong nakakaunawa sa iyong pinanggalingan ay totoo at napakasakit. Hindi rin madaling ipaliwanag sa mga nakababata ang lalim ng kalungkutang ito. Minsan, inaasahan ka nilang magpatuloy na lang o magpakatatag, ngunit ang loob mo ay durog na. Ang proseso ng pagdadalamhati ay hindi linear. Minsan, pakiramdam mo ay maayos ka na, tapos bigla kang lalamunin ng kalungkutan dahil sa isang amoy, isang kanta o isang lugar na nagpapaalala sa kanya. Ang payo ko rito ay pahintulutan ang sarili na magdalamhati. Okay lang umiyak, okay lang malungkot. Hindi ito kahinaan kundi patunay ng iyong pagmamahal. Hanapin ang suporta sa mga kapamilya at kaibigan na naintindihan ka. O kung meron, sumali sa mga bereavement group sa inyong simbahan o komunidad. Ang pagbabahagi ng iyong nararamdaman sa mga taong nakakaranas din ng kaparehong sitwasyon ay nakakagaan ng loob. Maghahanap ng mga paraan para parangalan ang alaala ng mga nawala, tulad ng pagtatanim ng puno, paggawa ng isang espesyal na album ng litrato o pagpapatuloy sa isang advokasya na mahalaga sa kanila. Mahal rin ang pagtutok sa mga taong buhay pa sa paligid mo at pagpapatuloy na lumikha ng mga bagong alaala kasama sila. Ang pagmamahal ay hindi nawawala, nagbabago lang ng anyo. Buddhist. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-6 na hamo na kadalasang hindi pinag-uusapan ng direkta. Ang unti-unting pagkawala ng kalayaan o independensya
at ang pagdami ng pang-angailangan ng tulong mula sa iba. Ito ay isa sa mga pinakamahirap tanggapin dahil ang pagiging independent ay napakahalaga sa ating pagkatao. Simula sa pagkabata, tinuruan na tayong maging sarili natin, hindi umasa sa iba. Ngunit paglampas ng 70, dumarating ang mga sitwasyon kung saan kailangan mo ng umasa sa iba para sa mga bagay na dati mong ginagawa ng mag-isa. Halimbawa, ang pagmamaneho. Para sa marami, ang pagmamaneho ay simbolo ng kalayaan. Ang kakayahang pumunta sa kahit saan mo gusto kung kailan mo gusto. Pero darating ang panahon na maaaring mahirapan ka ng magmaneho dahil sa lumalabong paningin na bababang reflex o iba pang kondisyon sa kalusugan. Ang pagbibigay ng lisensya ay isang napakasakit na desisyon. Bukod pa rito, ang mga simpleng gawain sa bahay na dating kinakaya mo nang mag-isa, gaya ng paglilinis, pagluluto, paglalaba o pag-ayos ng hardin, ay maaring maging mahirap na o kahit imposible pa. Minsan, kailangan mo na ng tulong sa pagligo, pagbibihis, o kahit sa pag-inom ng gamot. Ito ay nakakapagpababa ng pagtingin sa sarili at nagdudulot ng pakiramdam ng pagiging pabigat. Ang pakiramdam na ikaw ay nakadepende na sa iyong mga anak o tagapag-alaga ay nakakatakot at nakakalungkot. Ang payo ko rito ay ang magplano ng maaga. Kung kaya, pag-usapan ninyo na inyong pamilya ang mga posibleng pangailangan sa hinaharap. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong o pagpaplano para dito. Ito ay katapangan. Kung maaari, adaptahin ang inyong bahay para maging mas madali ang paggalaw, tulad ng paglalagay ng handrails o pagalis ng mga hadlang. Yakapin ang tulong. Unawain na ang mga anak at apo ay gustong tumulong dahil mahal kanila. Ang tagingi ng tulong ay nagbibigay din sa kanila ng pagkakataong maipakita ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit. Maganap ng alternatibong paraan para makagalaw, tulad ng pagsakay sa tricycle, jeepney o paggamit ng ride-sharing apps kung mayroon kayo. O mas maganda, ang paghingi ng tulong sa transportasyon mula sa mga kapamilya. Mag-focus sa mga bagay na kaya mo pa rin kontrolin at bigyan ito ng higit na halaga. Ngayon, dumako naman tayo sa huling, ngunit hindi huling, hamon na madalas ay nananatiling lihim at nadudulot ng malaking pag-aalala. Ang mga banayad na pagbabago sa pag-iisip o cognitive function na hindi naman demensya pero nadudulot ng matinding pagkabalisa. Madalas, kapag naririnig natin ang memory loss o cognitive decline, ang iniisip natin agad ay Alzheimer's o demensya. Ngunit ang totoo, may mga normal na pagbabago sa ating pag-iisip habang tumatanda na kung minsan ay nakakapanibago at nakakatakot. Ito ay ang pagbagal ng processing speed. Kailangan mo ng mas maraming oras para intindihin ang bagong impormasyon o makapagdesisyon. Hindi ito pagiging slow, kundi pagiging mas maingat at mas mapanuri. Kasama rin dito ang occasional na pagkalimot ng pangalan o paghahanap ng tamang salita sa gitna ng usapan. Ito ba ang tinatawag nating nasa dulo ng dila ko lang? Ang pakiramdam na alam mo ang sagot pero hindi mo lang maalala agad. O kaya naman, ang pagkalimot kung saan mo inilagay ang iyong susi o cellphone ng mas madalas kaysa dati. Hindi ito pagkawala ng memorya sa lahat ng bagay, kundi ang pakiramdam na hindi na kasintalim ang iyong isip gaya ng dati. Ang pinakamahirap dito ay ang pag-aalala. Dahil naririnig mo ang mga kwento ng demensya, natatakot ka na baka ikaw na ang susunod. Nagiging paranoid ka sa bawat pagkalimot, sa bawat paghahanap ng salita. Ito ay nagdudulot ng stress at minsan ay nahihiya kang magsalita o makipag-ugnayan sa takot na mapansin ang iyong mga mental lapses. Ang payo ko rito, una, tanggapin ng ilang pagbagal sa pag-iisip ay bahagi ng normal na pagtanda. Hindi ibig sabihin nito ay bumababa na ang iyong intelligence. Kung ikaw ay nag-aalala, kumonsulta sa doktor para masigurong walang ibang medical na dahilan.
May mga simpleng paraan para mapanatili ang iyong isip na aktibo at natalas. Magbasa ng libro, maglaro ng puzzle tulad ng Sudoku o crosswords, at patuloy na matuto ng bagong bagay kahit ang pag-aaral ng isang bagong resipe o simpleng pag-aaral ng salita sa ibang wika. Mahalaga rin ang sapat na tulog, pagbabawas ng stress, at pagkain ng mga pagkain na maganda para sa utak tulad ng mga gulay na madahon, isda tulad ng galunggong at sardinas na mayaman sa omega-3 at mga mani. Manatiling konektado sa mga tao. Ang pakikipag-ugnayan sa iba ay isang mahusay na brain exercise. Ang pagtawa, pagkwentuhan, at pagbabahagi ng karanasan ay nakakatulong sa mental agility. Tandaan, normal ang kaunting pagbagal, pero dapat pa ring maging alisto at humingi ng tulong medikal kung may matindi at lumalalang pagkalimot. Nakita natin ang 7 aspeto na minsan ay mahirap tanggapin. Ang unti-unting paghina ng katawan, ang pinansyal na hamon na hindi inaasahan, ang lungkot ng pag-isa at pagkawala ng mga kaibigan, ang paghahanap ng bagong layunin matapos ang pagre-retiro, ang pasakit ng pagkawala ng mga mahal sa buhay, ang pag-asa sa iba at pagkawala ng independensya, at ang pagbabago sa ating isip na nagdudulot ng pagkabalisa. Pero tandaan mga kaibigan, maliit na pagbabago sa ating mga nakasanayan ang may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi natin kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Kahit simpleng hakbang lang tulad ng paglalakad ng 10 minuto araw-araw o pag-abo sa isang matandang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, malaking tulong na. Ang mahalaga ay ang pagtanggap, pagpaplano at pagiging bukas sa paghihingi ng tulong. Ang pagtanda ay hindi isang parusa. Ito ay isang bagong yugto, isang pagkakataon para sa bagong pagtuklas at pagpapahalaga sa bawat araw. Mayaman tayo sa karanasan sa karunungan at sa pagmamahal na maaari nating ibahagi. Hindi kailangang maging perpekto ang lahat. Sapat na ang maging totoo at matatag. Nais kong marinig ang inyong mga karanasan. May alin ba sa mga ito ang pinaka-nakaka-relate kayo? O mayroon ba kayong sariling hamon na hinaharap na hindi pa masyadong napag-uusapan? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaring maging inspirasyon at gabay para sa iba. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo at kung nakaramdam kayo ng kaunting ginhawa at pag-asa, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe para sa marami pang ganitong uri ng usapan. Ang bawat subscribe at like ninyo ay malaking tulong para maabot natin ang mas marami pang Pilipino na maaring nakakaranas ng parehong hamon. Naway maging magaan ang bawat hakbang natin sa yugtong ito ng buhay. Tandaan, ang pagtanda ay isang biyaya, isang yugto ng buhay na puno ng karunungan at pag-asa. Patuloy lang tayo sa pagtahak sa landas na ito ng may niti at tapang. Mabuhay ang mga nakatatanda, mabuhay ang buhay na pulo ng pag-asa sa bawat edad.